pulis at mga barikada. Sunog ng effigy at placard sa Commonwealth. Naalala siguro ninyo ang Hello Garci na sinagot lang ng I am sorry. Paninisi sa nakaraang administrasyon, pagpuri sa mga opisyal, at nakakatawa lang, pati sa kanyang yaya. Maraming salamat sa pakikiambag mo. Pag sila raw ang naging Pangulo, sigurado gaganda ang buhay. Pasaring sa mga kalaban. Eh di wow. Siyempre, i-fashion show sa red carpet. Right? Your face pa din. At mga nagprotestang militanteng kongresista. Malabakang pag-boo ni Senate President Frank Drilon. At siyempre, mga Nancy Binay memes. Ito ang ikalima at pinakahuling sona ni Benigno Simeon Aquino III. Nagtagal ng 2 oras at 10 minuto. Kumpara mo ito sa pinakauna niyang sona noong 2010 na 37 minutes lang. Ewan ko ba dito sa House of Representatives, hindi naman talaga ito yung totoong kumakatawan sa mga tao. Mga iyan ay sumusuporta sa mga kapitalista, imperialista, US tuta ng kano. Kumuna, ano ka nakaabot dito? Basta Ever Gotesco. basta nakapasok lang ako dito. Hanggang ever lang kayo eh. Bakit ba? Nagbabayad din naman kami ng buwisa. Naku, alam ko na ba't ka nandito? Oh. Sona na naman kasi. Ewan ko ba yung... Sona na naman. Sona na naman, Diyos ko. Ewan ko ba yung sona na yan? Paulit-ulit na lang yung sona na yan. Teka muna, tradisyon ng sona. Taon-taon, ito'y pag-uulat ng Pangulo sa Bayan. Diba, mga kapatid? Alam nyo ba kung paano nagsimula itong mga sona-sona na ito? At paano nagbago ang sona mula sa isang seryoso at napaka-formal na tradisyon na napunta sa fashion show? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. Sona, yun nga, sinasabi ko paulit-ulit na yan. Wala dati pa. Ang dami na naming sinunog ng EPG dahil sa sona na yan. Ano ka ba? Rebelde ka bang kaliwa? Hindi. Ano? Nabili ko lang to sa ukay. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ito po ang aking ika-6 na sona. Muli akong umarap sa Kongreso at sa Sambayanan upang iulat ang lagay ng ating pambansa. Sa tatlong senador. Ito na ang ika-77 sona sa kasaysayan ng ating republika. Pero teka nga muna, paano nga ba nagsimula tong sona-sona na to? At paano nga ba ito nagbago sa paglipas ng mga taon? The route to these chambers Sa taunang tradisyon ng pagbibigay ng State of the Nation Address, nire-report ng Pangulo ang kanyang nagawa at mga plano para sa They bansa. tell us the Philippines is no longer trapped in its old cycle. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Nasa harap Alinsunod tayo ito ngayon ng sa matinding Article krisis, 7, matinding Section krisis 23 ng Saligang Batas na dapat daw magtalumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito. We have talk of settlements. murang gamot. Tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo, ginagawa ang SONA sa House of Representatives o Batasang Pambansa. Kinopya raw natin sa Europa ang sistema. Kapag ka nag-o-open ng Congress, ang hari, no, o reyna ng Britanya, ay nagbibigay siya ng kanyang legislative agenda. Pero mas namana yata natin itong SONA mula sa mga kano. Tandaan natin, iba't ibang bansa yung United States na pinagsisilbihan ng isang pangulo. No? At yun yung State of the Union Address o yung tinatawag na SOTU. So nagre-report siya sa Kongreso na kinatawan ng iba't ibang mga bansa sa ilalim ng Estados Unidos. Eto sabay ito, alam mo ba kung sino unang presidente na nagbigay ng SONA? Siyempre, tol, paborito naming lahat yan. Sino? Si Bonifacio, di ba? Easy! Bakit? Magkontrobersya pa yan. Unang Pangulo pinag-uusapan Hindi eh. siya. Oh. Hindi si Bonifacio. Sino? At kung iniisip mo, hindi rin si Aguinaldo ang unang nabigay ng SONA. Sino nga? Hindi yan. Si Ronaldo Valdez. Hindi. Kamukha niya eh. Tsaka kamukha ni Leopoldo Salcedo. Hindi rin. Hindi mo kilala yan. Luis Gonzales. Si Quezon yan, Manuel Quezon. Quezon ba yan? Hindi yung panahon niya, dati nung kay Quezon, marami ding nagrarally dyan na sumisigaw ng mga Quezon, Pasista, Tuta ng Kano. Sa isang espesyal na National Assembly sa Legislative Building sa Maynila, isinagawa ni Pangulong Manuel Quezon ang kauna-unahang SONA noong November 25, 1935.
Ang nangyari dyan, dun sa 1935 Constitution, itinakda, bawat pagkakataon na bubuksan ang Kongreso, magbubukas ang Pangulo sa isa pamamagitan ng isang speech. Sentro ng kanyang talumpati noon ang pagtatatag ng isang national defense policy para sa bansa. At mula noon, tauna na ang pagsosona ni Quezon hanggang sa mapaisailalim ang bansa sa mga Hapon noong 1941. Kaya ang sumunod na presidente, never nakapagsona si Pangulong Jose P. Laurel. Siya yung Pangulo ng Japanese-sponsored republic. So, ang nangyari lang, hindi SONA yung ginawa niya, parang inopen niya lang yung Congress. In the 1943 Constitution, wala daw naman na tungkulin ang presidente nung panahon ng Japanese period na mag-SONA. Alam mo ba kung sino yung presidente ng Pilipinas na may pinaka-counting SONA na na-deliver? Eh sino? Yan o. Sergio Osmeña. Bakit ilang SONA ba yung ginawa niyan? Isa. Isa? Isa lang. Nice one. Nang matalo ang mga Hapon ng World War II, naibalik sa bansa ang pamahalang Commonwealth. At bilang Pangulo, nag-report si Sergio Osmeña sa kalagayan ng bansa matapos ang pananakop at digmaan. At dahil nasira ang legislative building noon, sa temporaryong lokasyon muna siya nagsona sa May Lepanto, Maynila. Dito niya pinasalamatan ang mga gerilya na tumulong na lumaya ang bansa mula sa mga Hapon. Tol, wala bang nagsona dyan? Saan? Dyan, oh. Saan? Dyan, sa Torre de Manila. Hindi yan Torre de Manila. Baka kalahin ng mga bata Hindi kung ano ba tinutok. Torre yan? Ng City Hall, di ba? Tapos sa Maynila tayo. Ano ka ba? Hindi. Walang presidente na nagsona sa Manila City Hall. Oh. Pero, merong pangulo na nagsona sa ospital. Sa hospital? Sa Amerika. Sinits. 1950, nang mapasok sa John Hopkins Hospital sa Maryland, USA, itong si Presidente Elpidio Quirino. Pero dahil kailangan magsona, dead man na raw sa sakit. First time yon na ang SONA hindi niya dineliver sa harap ng congressman. So yun yung State of the Nation address na sa radyo ginawa, tapos binato ng RCA sa Pilipinas, tapos nakuha ng Pilipinas just in time sa opening ng Congress. Pangalawa rin ito sa pinakamaikling SONA sa kasaysayan na umabot lamang sa 2,487 words. Pero alam niyo ba mga kapatid, na karamihan sa mga SONA mula pa ng panahon ni Manuel Quezon hanggang sa panahon ni Ferdinand Marcos ay dito ginaganap sa dating Legislative Building na ngayon ay National Museum of the Philippines. Ganon? Eh, sino naman yan, Tol? Di ba yun yung mga kalahi ng mga umapi sa atin dati? Easy. Tol, turista yan. Bisita natin yan sa Pilipinas. Bisita. Oo. Sobrang napaka-atom naman yan. Relax na relax. Nantok na nga yata eh. Tsaka ang maganda dito, dito naka-exhibit yung art and rice, di ba? Sining at kanin, di ba? Hoy, Kaya- lalaya mo yung kanin, no? Kaya nga, mabuhay tol ang CCP NFA, di ba? Baka CPP-NPA sinasabi mo. Dito, CCP NFA. Ano ka ba? Masabi ko na nga, baka may kahinat ng tao dito. Nung nawasak yung Congress, lumipat sila somewhere. Parang converted na house na doon na nag-Congress yung mga hanggang hinihintay yung pagtatapos nung old legislative building, bumalik din doon hanggang kay President Marcos nung 1972. Kaso mo, noong 1972, biglang bumalabal sa Republika ng Pilipinas ang martial law. At sa loob ng maraming taon, iisang tao lang ang magbibigay SONA sa loob ng 2 sunod-sunod na dekada. Siya rin ang magtatala ng pinakamarami at pinakamahabang SONA sa kasaysayan. Alamin yan sa pagbabalik ng history. January 1970, sumiklab ang first quarter storm, ang unang sigwa na aktivismo ng mga kabataan laban kay Marcos. Binaha ang mga kalye ng kaliwat kanang protesta. At sa kanyang 1971 SONA noon, nagpahiwatig si Marcos na mukhang magdedeklara ito ng martial law. Sa basa ko, 1971 pa lang, binantaan na niya ang mga Pilipino na kapag hindi nagkaroon
ng stability. Meron na noon na communist insurgency at that time, may gagawin siya. You bury us in a deluge of reforms. And that is what he wanted to do when he declared martial law in 1972. At matapos nga ang kanyang speech, sinalubong siya ng mga realista sa labas ng Legislative Building. Ang mga aktivista, may handog pang kabaong at buhaya. Kung hindi man ito yung first SONA protest, ito yung first big SONA protest. Napakarami talagang tao. Paglabas na ganyan, binato siya ng mga estudyante. Tapos, to his direction, no? Ibinato yung coffin at saka yung paper mache na buhaya. At sa haba ng termo ni McCoy bilang presidente, ganun din kahahaba ang kanyang mga naging SONA. 1969 ang naitalang pinakamahabang speech ni McCoy sa kasaysayan. 29,000 words. Sinundan ito ng kanyang 1972 SONA na may halos 24,000 na salita. In fact, nilalabas nila as libro yung SONA niya. Ganyan kahabang mag-speech si President Marcos. Ito yung SONA niya nung 1969. Ito yung SONA niya nung 1972. Isang buong libro. Si Marcos din ang naglipat ng SONA mula sa Old Legislative Building sa Maynila papuntang Batasang Pambansa sa Quezon City noong June 12, 1978. At mula noon, hindi na nagbago ang venue ng SONA ng Pangulo. At di nakatakatakang si Marcos ang may pinakamaraming SONA sa mga presidente sa bilang na, konti lang naman, 20. Sinundan siya ni Gloria Macapagal Arroyo na may bilang na 9. Matapos mapatalsik si Marcos ng 1986 EDSA Revolution, inupo ng sambayanan ang unang babaeng pangulo na di lang sa bansa kundi sa buong Asya, si Cory Aquino. I admit that I have no experience in Sa ilalim ng bagong revolusyonaryong gobyerno, hindi nagsona si Cory noong 1986. Pero sa pagpapanumbalik ng Kongreso noong 1987, nagsona si Pangulong Cory for the first time sa Batasang Pambansa. Period. At mula noon, simula kay Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at kay Pinoy, ay dito na sa Batasang Pambansa nagbibigay taon-taon ng kanilang SONA. Sa paglipas ng panahon, malaki raw ang naging partisipasyon o impluwensya ng media sa unti-unting pagbabago ng SONA. Pinapalabas na major policy pronouncement ng Pangulo ito at lumalabas rin ang buong Malacanang Core at ang Congressional Core nandun. So ang lahat ng nakakover. So at dinedeclare na walang pasok, so lahat ng tao tumututok at pinakikinggan. At binubusisi kung tunay nga ba ang nire-report ng Pangulo o ng tsatsarot lang. Una, nagsasabi ba ng totoo o hindi? Pagkatapos yung post-SONA, ang daming analysis doon. Doon, sa tingin ko, yun lang ang paraan on an annual basis na napapakinggan ng botante. Ano bang nagawa? Sumasang-ayon ba ako sa nagawa mo? O puros kasinungalingan lang ba yan o propaganda? Grabe, ang sarap na itong upuan. Komportable ka ba? Komportable? Yan, oh. Ibang klase, no? Yan yun, Jun. Yan yung mga upuan talaga na... Ito yung upuan ng mga inupuan ng mga congressman natin. Ito, Jun. Ito yung pinagtatalunan nila. Ito yung pinagbobotohan ito yung natin. ginagastusan. Ito yung talagang kinakampanyahan. Ito yung mga talagang sasayaw sila at aawit para dyan sa mga upuan na to. Ha? Palang sarap, Yan, no? upuan ng kapangyarihan. Dito gawang HMR. Hindi, Jun. Pero tingnan mo yan, sila, oh. Ang gaganda ng mga damit. Mga barong, mga terno, etc. Pero alam mo ba, sa araw mismo ng SONA, hindi yan ang mga suot nila. Mas bongga pa. Simula kasing bigyan ng iba yung atensyon ng media ang SONA, naging parang event of the year na ito. Hindi lang speech ng Pangulo ang inaabangan, pati na ang mga garang suot ng mga politikong dadalo sa espesyal na okasyon. Mga artista sa politika, tinitingnan politika bilang spectacle, bilang isang soap opera, bilang isang telenovela. So lalong naha-heighten. Kasi pagdating sa SONA, instead na makinig sa speech ng presidente, ang tinitingnan, ano bang damit? Na dapat sana ay isang pangkaraniwang gawain lamang ng ehekutibo at legislatibo. Dito sa Pilipinas, parang kung tingnan mo ngayon, parang nagiging fashion show na, patalbogan ng mga damit. Diba? At kung si Dr. Antonio Contreras lang ang tatanungin, wala raw ni isang SONA na tumatak sa kanyang alaala. Because for me, they're all the same. In fact, as an observer, may nag-stuck pa sa akin kung anong naging mga kababalagan sa fashion ng mga tao.
In fact, ang hindi ko makalimutan yung sinuot ni Nancy Binay nung huling SONA. I'm sorry, Senator Binay, pero talaga I'm just being honest. Yung talagang nag-stick sa akin sa mind ko, which is telling because I'm supposed to know better. So could just imagine kung ito nga ako political analyst, you know, so ordinaryong mamamayan. Una po ito sa Boring na nga, madalas mahaba pa. Nako, magkano nga ba ginagastos natin dito? Importante nga ba talaga yung SONA? Kung sa labas ng batasan sari-saring gimmick ang realista, wag ka. Nitong mga nakaraang taon, pati mga pangulo, may kanya-kanya na ring gimmick. Siyempre, sa makabagong mass media, mukhang hindi lang simpleng talumpati ang kailangan. Dapat with matching video presentation pa. Eventually, magkakaroon na ng mga VTR talaga na hindi part ng presidential speech. Itong SONA, we transformed it into a soap opera. Maliban sa mga numero at estadistika, sa ilang mga abstraktong usapin, kailangan din ng props, ng mukha. Sino bang di makakalimot sa Bangkang Papel Boys ni GMA sa kanyang SONA noong 2001? Nagpaanod lang naman ang tatlong bata ng kanilang mga bangkang papel sa Ilog Pasig na papunta raw sanang Malacanang. Nakasulat doon ang kanilang hiling sa presidente. Alam nyo ba na isa sa mga Bangkang Papel Boys na yon ay kapatid natin dito sa TV5. Siya, si Erwin Dolera. Late ka na, uy. Dalihan mo yan. Pagalitan ka ni Gigi. Out of 33 na sumulat kay former president, 3 yung napili para humarap doon or iniharap niya nga doon sa kauna-unang State of the Nation address niya. Nangako si Arroyo na bibigyan sila ng edukasyon at pangkabuhayan. Jason, Jomar at Erwin, hindi namin kayo bibiguin. Alam mo ba sabay ito? Ito, makinig ka. Sandali nga, puro ikaw na lang. Pwede bang ako naman? Kasi kanina ka pa eh. Eto alam mo ba, si Pinoy ang kauna-unang bumasag sa tradisyon dyan sa SONA. Siya ang unang gumamit ng wikang Filipino, hindi mga wikang banyaga, yung mga gumagamit ng mga pang-imperialista, pang-kapitalista na mga lengguwahe. Teka nga muna. Saan mo ba nalaman yan? Google mo lang, tol. Hanip lang isipin na noong unang SONA ni Quezon noong 1935 na puro Ingles ay isa lang ang Tagalog na salita, kasamas. At dito rin niya iminungkahi ang pagpapalaganap ng isang pambansang wika. Ngayon, maski ang mga gaya ni Jun Sabayton ay pwede nang makarelate. Dahil ibinaba niya yung lengguwahe at yung mga salitang ginagamit niya, makikita mo dahil holiday, bubukas sila ng TV, nag-iinuman, pero pinanonood si Juan. May komentaryo sila. Sa tingin ko napakahalaga nun kasi mas maraming tao ang nakakaalam ng issues. Mukhang si Pinoy din ang nagpauso ng pagsingit ng mga pangkantong hirit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Sabi nga ni Aisa Sigera nung araw, I thank you, Bao. Pero take note, hindi si Pinoy ang kauna-unang ginamit ang SONA para magpahaging sa kalaban sa politika. Ginagawa rin dati yan ni Pangulong Gloria. If you really want something done, just do it. Do it hard. Do it well. Don't pussyfoot. Don't pander. And don't say bad words in public. Nagtagal ng 2 oras at 10 minuto ang huling SONA ni Pinoy. At hindi maiwasang maikumpara ito sa huling SONA ng kanyang ina noong 1991. Ito rin ang SONA na tumatak sa kamalayan ng political strategist na si Malu Tiquia. Sa tingin ko, ang best pa rin ay yung huling SONA ni Pangulong Cory. Kasi para siyang nanay noon, medyo personal, very emotional. At to a certain degree, doon niya sinabi na maraming mga pinuno siguro naghahangad pa ng ilang more years. Pero ako, ito yung nagawa ko, dito ako magtatapos. I have consoled myself that great men like Gandhi, I hope that history will judge me as favorably as our people still regard me. Because, as God is my witness, I honestly did the best I could. Oo nga, may lalim, may tula, may sentimiento. Dumulog sa mataas na diwa ng nakikinig. May dunong, may emosyon. Magandang pag-aralan kung paano tayo napunta mula dito. We must act, we must change,
and we must do so. Hanggang Dito. Dalawang uso ngayon Eddie Wow. So, kung tutusin mo sa Bayton, mahaba-haba na rin ang tradisyon ng Pilipinas pagdating sa mga State of the Nation address. Saka mahaba talaga sila magsalita. Ito naman yung sa akin, mabubuhay nga ba yung Pilipinas kung walang SONA? Kasi ako, di ko kaya mabuhay ito kung walang SONA eh. Bakit? Pag masakit yung katawan, di ba? So kailangan natin ng SONA dahil para yung executive ma-communicate sa legislature kung ano yung dapat. Pero kung kailangan ba siyang i-cover o i-feature na parang katulad nito, na parang ng karnabal, sa tingin ko hindi. Napakahalaga merong tatayo sa harap at magralali at magsasabing, kaya natin to Pilipinas. Momentary blip lang ito. Magsama-sama tayo. Yung kailangan natin yung once in a while, kasi yun ang sense natin ng accountability. Maging accountable ka sa amin tuwing July. Hayaan ko na pong kasaysayan ang humusga. Alam mo, Ka-Epi, paulit-ulit na yung SONA na yan. Ikaw ba nakailang SONA ka na ba? Nakahapon, nakaisang SONA ako. Masakit ang likod ko. Hindi yun yung SONA na yun. Iba yung... Sino ba ito kasama mo? Si Ka-Epi yan. Kasama ko yan sa... Sa Kilusan? Kilusan, no. Oo nga, no, may kamukha ka. Alam mo mga kapatid, State of the Nation address. Isa lang totoo rito. Matuwa ka o mainis, maigsi man o mahaba, 1,000 o 5 lang ang palakpak, boring o inspirational. Isa lang ang katotohanan mga kapatid. Ang SONA ay bahagi na po ng ating kultura. Kami din naman bahagi rin kami ng kultura na At kailang... yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Don Rivera. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po tayong lahat. Hindi, nakailang SONA at bahagi rin naman tayo ng kultura. Nakailang ano na rin kaya tayo sa kalye, SONA, di ba? Lahat pinapahayag natin, na di lang ba? tayo, SONA. Hindi yun. Happy sa una yan eh. Luha sa huli. Ayoko ng ganyan. Oh.